Martial Peak, Kabanata 5505. World Creation Realm. Bumantong hininga si Yang Kai at sinabing, dahil naiintindihan mo, dapat mong malaman kung bakit kita dinala dito. Pumili ka, gusto mo bang manatili dito at bantayan ang lugar na ito para sa kapakanan ng mga karaniwang tao, o gusto mong umalis? Sinulyapan ni Wukong ang Asher Dragon Spear sa kamay ni Yang Kai at ang kanyang mga mata ay kumaibot. Kung sasabihin kong ayaw kong manatili, sasaksakin mo ba ako hanggang sa mamatay? Umiling si Yang Kai. Paano iyon? She is she, ikaw, hindi mo pwedeng pagsamahin ang dalawa. Si She ay isa sa 10 martial ancestors, isa na nagtataglay ng mundo sa kanyang puso at nagbabantay sa primordial heaven source grand restriction sa daan-daang libong taon. Kahit nasa bingit na siya ng kamatayan, siya pa rin ang huwaran ng ating henerasyon. Ikaw, Wukong, ay kilala sa buong mundo at ang iyong reputasyon sa Star Boundary ay sapat na upang pigilan ang mga bata sa pag-iyak sa gabi. Kung sasabihin mong ayaw mong manatili, maiintindihan ko. Pagkatapos ng lahat, ang pagbabantay sa lugar na ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa isang araw o dalawa. Maaaring ito ay libu-libong taon, o kahit 10,000 libong taon. Ang maraming taon ng kalungkutan ay hindi kayang tiisin ng sinuman. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa Asher Dragon Spear. Ngumisi si Wukong. Huwag mo akong bigyan yan. Mahigit isang dekada mong dinala rito ang haring ito, kung maglakas loob akong tumanggi, natatakot akong hindi ako makaligtas ngayon. Matigas na sinabi ni Yang Kai. Hindi, natatakot ako na mayroon kang hindi pagkakaunawaan tungkol sa akin. Malamig na ngumuso si Wukong at lumingon para tumingin sa primordial heaven source grand restriction, tumawa ng malakas. Gayunpaman, hindi mo na ako kailangang takutin, babantayan ng haring ito ang lugar na ito. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Hindi kita pipilitin. Umiling si Wukong at sinabing, hindi na kailangang pilitin ako. Kung ayaw ng haring ito, maaari mo akong patayin at hindi pa rin mananatili ang haring ito. Ito ay sariling pagpipilian ng haring ito. Agad na iniligpit ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear, ang kanyang ekspresyon ay seryoso habang nakayuko kay Wukong. Si Senior ay tunay na isang marangal at banal na tao. Pinasasalamatan ni Yang Kai si Senior sa ngalan ng lahat ng trilyong tao sa mundong ito. Kung maalis natin ang Black Ink Clan balang araw, pararangalan si Senior. Malamig na sumagot si Wukong. Kapag wala siyang magawa, tatawagan niya itong Wukong, ngunit ngayon ay tinatawag na siyang Senior. Pambihira ang kapal ng balat ng batang ito. Nagpatuloy si Yang Kai. Maaari kong tanungin si Senior, bakit handa kang magtiis ng libu-libong taon ng kalungkutan at handang bantayan ang primordial heaven source grand restriction? Sinulyapan siya ni Wukong, alam niyang nag-aalala pa rin ang batang brat na ito sa pagsisinungaling niya. Kung tutusin, hindi biro ang pagbabantay sa primordial heaven source grand restriction. Sa sandaling siya ay umalis, si Wukong ay makakahanap ng pagkakataong umalis, kaya't kaagad niyang sinabi ng mahina. Sige. Gagawin ko lang ito bilang isang paraan para mapatahimik ka. Ang kasalukuyang cultivation ng haring ito ay nasa 7th grade heaven opening realm lamang, kaya kahit na halos hindi ako maituturing na banta, hindi pa rin ako sapat na malakas. Mas alam mo ang tungkol sa mga katangian ng heaven devouring battle law kaysa sa iba, kaya magagamit ito ng haring ito para mabilis na madagdagan ang aking cultivation. Sa napakalawak na sansinukob na ito, mayroon bang anumang lugar na maihahambing sa primordial heaven source grand restriction? Agad na naunawaan ni Yang Kai. Gusto mong lunukan ang kapangyarihan ni Mo. Ngumiti ng masama si Wukong. Ang kapangyarihan ni Mo ay ang asensya ng Black Ink Clan. Kung kaya kung lunukan ito ng kaunti, mas malakas ito kaysa kung papatayin ng haring ito ang ilan sa mga territory lords sa labas. Pinuri ni Yang Kai. Talagang may mahusay na pananaw si Senior. Huwag mo akong purihin, walang iyang saysay. Nagpatuloy si Yang Kai. Bagaman si Mo ay kasalukuyang natutulog ng mahimbing, hindi ko alam kung kailan siya madyay gising. Ang cultivation ni Senior ay kasalukuyang nasa 7th grade heaven opening realm, kaya kahit nahanda si Senior na bantayan ang primordial heaven source grand restriction, gaano kalaki sa kapangyarihan nito ang maipapakita mo. Ito ay isang napakamakatotohanang problema. Ang 7th grade heaven opening realm cultivation ni Wukong ay malamang na hindi man lang makapagpakita ng ikasampu ng kapangyarihan ng primordial heaven source grand restriction. Kung ganoon nga, baka hindi na niya matrap si Mo. Buong pagmamalaking idineklara ni Wukong. Sa loob ng 3,000 taon, ang haring ito ay maaaring umakyat sa 9th grade. Hanggat si Mo ay hindi gumising sa loob ng 3,000 taon, hindi magkakaroon ng labis na problema.
3,000 taon, sumusulong mula sa 7th grade hanggang sa 9th grade. Sa mundong ito, si Wukong lang ang nangahas na magyabang ng ganito. Gayunpaman, para kay Wukong na nilinang ang Heaven Devouring Battle Law, hindi ito isang kasinungalingan. Tiwala siyang magagamit niya ang kapangyarihan ng Primordial Heaven Source Grand Restriction para lunukan ang kapangyarihan ni Mo. Kapag nakapasok na si Wukong sa 9th grade, ganap na niyang makokontrol ang Primordial Heaven Source Grand Restriction. Pagkatapos ng lahat, hindi siya isang ordinaryong cultivator, ngunit isang reincarnation ng Shi. Ang Primordial Heaven Source Grand Restriction na ito ay nilikha ni Shi kasama ang kanyang 9 na matandang kaibigan, kaya mas pamilyar siya sa Great Restriction na ito kaysa sa sino man sa mundo. 3,000 taon ang naging hadlang. Ito ang hadlang para kay Wukong, at ito ay pareho para sa human race. Pagkalipas ng 3,000 taon, kahit na nagawang makapasok si Wukong sa 9th grade at ganap na kontrolin ang Primordial Heaven Source Grand Restriction, kung ang human race ay walang katumbas na lakas, hindi nila mahahanap ang World's Primordial Light. Tumanggo si Yang Kai. Pagkatapos ay nais ko si Senior ng isang mahaba at matagumpay na martial daw. Ang Primordial Light na iyon. Sumimangot si Wukong. Nakita mo na ba ang Burning Light at Seren Glimmer? Nang magtanong siya tungkol sa Primordial Light, sinabi lamang ni Yang Kai na hindi ito isang bagay na kailangan niyang alalahanin. Gayunpaman, ngayong nakuha na ni Wukong ang Soul Remnant of Shi, kasama ng mga karanasan niya sa buhay, hindi nakakagulat na nahulaan niya ang kaugnayan ni Burning Light at Seren Glimmer sa Primordial Light na iyon. Nakita ko na sila. Anong sabi nung dalawa? Umiling si Yang Kai. Hindi rin sila malinaw, ngunit ang tanging bagay na matutukoy ngayon ay ang dalawang iyon ay talagang may ilang uri ng relasyon sa Primordial Light na iyon. Marahil ay hiwalay na sila sa Primordial Light na iyon, ngunit nang hilingin ko sa kanila na subukang magsama-sama, wala itong epekto. May kulang pa ring isang mahalagang punto. Sumimangot si Wukong. May isang mahalagang punto ang nawawala. Kung hindi niya maisip kung ano ang susi na ito, hinding-hindi niya ito mahahanap. Ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng Primordial Heaven Source Grand Restriction, si Wukong ay nag-alinlangan saglit bago sinabing. Alam mo ba kung bakit nagsapalaran si Shi na muling magkatawang tao? Noong siya ay muling nagkatawang tao, hindi pa niya naabot ang katapusan ng kanyang buhay. Kung hindi niya ginawa iyon, magkakaroon siya ng kahit ilang daang libong taon upang mabuhay, ngunit sumuko na lang siya. Agad na nabuhayan ng loob si Yang Kai. Bagamat nakarinig siya ng maraming sinaunang sikreto mula kay Kang, hindi pa niya personal na naranasan ang panahong iyon. Ngayong biglang itinanong ni Wukong ang tanong na ito, malabong naramdaman ni Yang Kai na malapit na niyang malaman ang isa pang hindi kapani-paniwalang sikreto. Kaagad, time niyang sinabi. Paki-enlighten me, Senior. Kung gusto mong ganap na sirain si Mo, ang paghahanap sa World's Primordial Light ay isa sa mga paraan para magawa ito, ngunit noon, mayroon ng premonition si Shi na ang World's Primordial Light na ito ay hindi na matagpuan, kaya ang pangalawa lang ang makukuha niya. Landas. Lumingon siya upang tingnan si Yang Kai at time na sinabi. Kung mayroon kang kaparehong kaharian ni Mo o malalampasan mo ito, maaari mong sirain ito ng buong lakas. Bahagyang nanginig ang puso ni Yang Kai. Anong kaharian ni Mo? Sinabi ni Wukong. Si Mo ay nagtataglay ng kapangyarihan ng paglikha, ito ang World Creation Realm. Bumantong hininga siya. Ang kaharian na ito ay ang kaharian din na hinahabol ni Shi at ng iba pang siyam, ngunit sa kasamaang palad ay nabigo silang maabot ito. Bahagyang natulala si Yang Kai habang bumubulong. World Creation Realm. Naalala pa niya na noong sinundan niya ang isang grupo ng 9th grade Old Ancestors para bisitahin si Kang, nagtanong din ang Old Ancestors tungkol sa Cultivation Realm ni Kang. Sinabi ni Kang na siya ay isang 9th grade pa lamang, ngunit mas malayo pa siya kaysa sa iba. Sa oras na iyon, malabong nahulaan ni Yang Kai na mayroong mas mataas na kaharian sa itaas ng 9th grade. Ngayon, kinumpirma ni Wukong na mayroon ngang mas mataas na kaharian sa itaas ng 9th grade, ang World Creation Realm. Si Mo ay nasa World Creation Realm. Nakagawa ito ng Royal Lord, Territory Lord, at maging ng Black Ink Giant Spirit God. Ito ang kapangyarihan ng isang lumikha. Nang pumasok si Mo sa Primordial Heaven Source Grand Restriction sa nakaraan, nakita niya ang kapangyarihan ni Mo at alam niya na ilang oras na lang bago ito makapasok sa World Creation Realm. Dahil sa mga katangian ni Mo, ipinanganak itong may ganoong kalamangan, kaya hindi nagtagal pagkatapos niyang bumalik, tinatakan niya ang sarili at iniwan ang kanyang huling trump card. Ang trump card na ito ay marahil ang dahilan kung bakit nakatulog ng mahimbing si Mo.
Paggunita ni Wukong sa nakaraan, o sa halip, sinusuri niya ang natitirang impormasyon sa Soul Remnant. Si Mo ay talagang makapangyarihan, naghahanda para sa isang tagulan. Gayunpaman, siya ay isang babae pa rin at medyo hindi mapag-aalinlanganan, kaya ang kanyang mga pamamaraan ay mas konserbatibo. Ang trump card na naiwan niya ay maaari lamang mapanatili si Mo sa isang yugto ng panahon, ngunit hindi nito ganap na malulutas ang problema. Kung ikukumpara sa kanya, iba ang landas na tinahak ni Shi. Reincarnation. Bahagyang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay. Tumango si Wukong. Ginamit ng 10 sa kanila ang kapangyarihan ng World Tree para maunawaan ang daw ng Heaven Opening Realm. Ito ay isang biyayang ipinagkaloob sa kanila ng mga langit, ngunit dahil dito, imposibleng makalusot sila sa Heaven Opening Realm sa kanilang buong buhay. Gaano man sila kalayo sa landas na ito, sila ay mananatiling magpakailanman sa 9th grade Heaven Opening Realm. Kung gusto nilang makalusot sa kadena na ito, kailangan nilang maghanap ng iba pang paraan, kaya naman pinili ni Shi na muling magkatawang tao, umaasang makakahanap ng paraan para malagpasan ang tanikala ng 9th grade sa susunod na buhay. Tanong ni Yang Kai. May ideya ba si Senior? Ngumiti si Wukong at sinabing. Mula noong sinaunang panahon, ang pinakamalakas na puwersa ng human race ay umabot lamang sa 9th grade. Siyam ang pinakamataas na bilang, kaya paanong napakadaling makalusot? Hindi pa banggitin na isa lang akong 7th grade Heaven Opening Realm Cultivator ngayon. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, nagpatuloy siya. Marahil may matutuklasan ako kapag naabot ko ang 9th grade, ngunit ang aking kasalukuyang nasasakupan ay napakababa pa rin. Alam din ni Yang Kai na ang bagay na ito ay hindi maaaring madaliin, ngunit kung gusto ni Shi na humanap ng paraan para malagpasan ang tanikala ng 9th grade, ang reincarnation ay talagang isang paraan. Ang World Creation Realm, hindi napigilan ni Yang Kai ang pananabik para dito. Gayunpaman, bigla niyang naalala na ang kanyang 8th grade Heaven Opening Realm ang hangganan ng kanyang buhay. Ang pagpasok sa 9th grade ay isang panaginip lamang, kaya paano niya pagnanasaan ang isang mas malakas na kaharian tulad ng World Creation Realm? Tila nakita ni Wukong ang kanyang mga iniisip at lumingon, nagtanong. Sa iyong buhay, naabot mo na ang iyong limitasyon, ang 8th grade. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Matapos makakuha ng ilang impormasyon mula sa Soul Remnant ni Shi, si Wukong ay nagkaroon na ngayon ng kilos ng isang senior. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. May pag-asa pa, Universe Furnace. Ngumisi si Wukong. Ang Heaven Opening Pill na ipinanganak mula sa langit at lupa sa Universe Furnace ay talagang makakatulong sa isang cultivator na makalagpas sa kanilang mga tanikala, ngunit ang Universe Furnace ay ang pinakamisteryosong bagay sa mundo. Ito ay ethereal at hindi nakikita, kaya sino ang nakakaalam kung kailan ito lilito? Ang pag-atras ng isang hakbang, kahit na ito ay lumitaw, mayroong hindi mabilang na veteranong 8th grade master sa iba't ibang cave heaven paradise, kaya paano ka magkakaroon ng bahagi ng Heaven Opening Pill na iyon? Limitado ang bilang ng Heaven Opening Pills doon. Palihim na naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili na kung ang Universe Furnace ay talagang lumitaw at ang human race ay nakakuha ng ilang Heaven Opening Pills mula dito, hindi dapat maging problema para sa kanya na gumamit ng ilan upang makalusot. Kung tutusin, noon pa man ay may kakayahan siyang lumaban sa iba't ibang larangan, kaya kung talagang makakalusot siya sa 9th grade, mas magiging kapaki-pakinabang ito kaysa sa isang ordinaryong 9th grade. Ang problema lang ay wala talagang paraan para mahanap ang Universe Furnace, kaya walang nakakaalam kung kailan o saan ito lilito. Bukod sa Universe Furnace, mayroon talagang ibang paraan. Biglang ngumiti si Wukong. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai at agad na yumuko. Senior, paki-enlighten ako. Martial Pick, Kabanata 5506. Dapat gawin sa isang malaking paraan. Hindi direktang sinabi sa kanya ni Wukong kung anong paraan iyon, sa halip ay ipinakita niya ang alaala sa kanyang mga mata habang dahan-dahan niyang sinabi. Noon, si Kang at ang iba pang siyam ay may kanya-kanyang espesyalidad. Bagamat si Mo ang tanging babae sa kanila, ang kanyang lakas ang pinakamalakas. Kaugnay nito, lahat ng siyam sa kanila ay umamin ng pagkatalo. Huwag na nating pag-usapan kung ano ang galing ng iba, alam mo ba kung ano ang pinakamagaling ni Shi? Naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili, ano ang maaari kong malaman tungkol sa isang sinaunang bagay. Gayunpaman, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha at pasimpleng umiling. Hindi sinubukan ni Wukong na pukawin ang kanyang gana at direktang sinabi. Magaling si Shi sa paglikha ng cultivation technique. Sa kasalukuyan, marami sa mahalagang cultivation technique ng 3,000 mundo ang may mga anino, at marami sa kanila ay may mga bakas ng Heaven Devouring Battle Law.
Halimbawa, Blood Crow's Great Evolution Bloodlight Scripture. Hehe, kung gusto mo talagang pag-usapan, produktong kalahating tapos lang ito ng Heaven Devourer Battle Law, kaya medyo magkapareho ang Great Evolution Bloodlight Scripture at Heaven Devouring Battle Law. Ang orihinal na hinuha ni Shi ay talagang ang Great Evolution Bloodlight Scripture, ngunit pagkatapos makakuha ng ilang mga insight, nagawa niyang bumuo ng Heaven Devouring Battle Law. Bahagyang nanginig ang puso ni Yang Kai. Ang Great Evolution Bloodlight Scripture ay masasabi ring isang napakalalim na pamamaraan na maaaring pinuhin ang blood essence ng isang tao at gamitin ito upang mabilis na mapataas ang cultivation ng isang tao. Noong nakaraan, naramdaman din niya na ang Great Evolution Bloodlight Scripture ay may maraming pagkakatulad sa Heaven Devouring Battle Law. Pareho nilang mapino ang mga panlabas na puwersa, ngunit kung ikukumpara, ang Heaven Devouring Battle Law ay walang alinlangan na mas makapangyarihan. Ito ay hindi limitado sa blood essence, maaari itong lumamon ng kahit ano. Sinabi ni Wukong na si Shi ang pinakabihasa sa paglikha ng mga diskarte sa paglilinang, hindi ito pinagdudahan ni Yang Kai. Simula nang magsimula siyang mag-cultivate, wala pa siyang nakitang cultivation technique na mas malalim kaysa sa Heaven Devouring Battle Law. Kahit na ang Heaven Devouring Battle Law ay mayroon ding ilang mga limitasyon at mahirap linangin maliban kung ang isa ay nagtataglay ng Golden Lotus, ang kapintasang ito ay hindi nakaapekto sa lakas nito. Kahit na ang Heaven Devouring Battle Law ay maaaring mahihinuha, kaya hindi mapag-aalinlanganan ang kakayahan ni Shi sa paglikha ng mga diskarte sa paglilinang. Naunawaan kaagad ni Yang Kai. Nakapag-isip ka ba ng isang cultivation technique para makapasok sa 9th grade? Tumango si Wukong. Maaari itong ituring na isang cultivation technique, gusto mo bang matutunan ito? Desididong sumagot si Yang Kai. Oo, pagkatapos ay ituro ko ito sa iyo. Pagkasabi nito, iniunat niya ang kanyang daliri at itinuro ang noo ni Yang Kai. Hindi tumanggi si Yang Kai. Sa sandaling hinawakan siya ng daliri ni Wukong, isang malalim na divine art ang agad na lumitaw sa kanyang isipan, at ang boses ni Wukong ay umalangaw sa kanyang mga tainga. Ang cultivation technique na ito ay nagmula sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Bagamat maituturing itong perpekto, hanggang ngayon, wala pang naglilinang nito. Magtatagumpay man ito o hindi, hindi ako sigurado. Kung pipiliin mong tahakin ang landas na ito, kailangan mo pa ring magkaroon ng kaunting paggalang sa sarili. Kung haantong ka sa maling landas sa hinaharap, huwag mong sisihin ang haring ito sa pananakit sa iyo. Nanatiling tahimik si Yang Kai habang tahimik niyang tinutunaw ang mga misteryo nitong cultivation technique, sa wakas ay naunawaan kung bakit pinili ni Wukong na ituro sa kanya ang cultivation technique na ito. Ito ay dahil alam ni Wukong na taglay niya ang Soul Warmang Lotus. Bagamat ang Soul Warmang Lotus ay hindi isang mahalagang artifact para sa paglilinang ng cultivation technique na ito, maaari itong magbigay ng malaking kaginhawahan sa cultivation technique na ito. Sa mundong ito, malamang na walang masangkop kaysa sa kanya na magsanay ng pamamaraang ito ng paglilinang. Napagtanto ito, hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng kaunting pagsisisi. Noong una, naisip niya na kung ang cultivation technique na ito ay makakatulong sa isang tao na makalagpas sa kanilang mga tanikala at maabot ang 9th grade, maituturo niya ito sa human race at makikinabang sa kanila ng malaki. Maraming 8th grade master sa iba't ibang Cave Heaven Paradise, at lahat ng master ng 8th grade na ito ay hindi na nakasulong pa. Kung makukuha nila ang cultivation technique na ito, maaari silang makagawa ng maraming 9th grade sa maikling panahon. Sa kasalukuyan, ang human race ay mayroon lamang 2 9th grade master. Kung marami pang 9th grade master, hindi magtatagal bago nila maitaboy ang Black Ink clan na sumalakay sa 3,000 mundo, at kahit na ang Black Ink Giant Spirit God na iyon ay maaaring talunin. Ngunit ang ideyang ito ay napakabuti upang maging totoo. Ang unang hakbang ng pamamaraan ng paglilinang na ito ay puno ng panganib. Kung wala ang proteksyon ng Soul Warmang Lotus, malaki ang posibilidad na ang isa ay mamatay kaagad. Yumoko muli si Yang Kai. Maraming salamat sa mga turo ni Senior. Tinanggap ni Wukong ang pagpupugay na ito, tumalikod at humakbang patungo sa larangan ng digmaan, ang kanyang boses ay labis na walang pakialam habang nagsasalita siya mula sa malayo. 3,000 taon mula ngayon, kung matatalo pa rin ang human race sa Black Ink clan, kung gayon maaari lamang silang mapahamak. Bata, mag-iingat ka. Pinanood siya ni Yang Kai na nawala sa Primordial Heaven Source Grand Restriction bago nagpakawala ng hininga. Ang 3,000 taon ay isang napakahabang panahon, ngunit kumpara sa panahon ng paglago ng mga makapangyarihang masters, ito ay napakaikli.
Walang makapaghuhula kung ano ang mangyayari makalipas ang 3,000 taon, kaya ang human race ay makakaasa lamang sa kanilang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, naglabas si Yang Kai ng isang world bead. Ang world bead na ito ay nabuo mula sa universe world na pinino niya habang papunta siya rito. Ang mga buhay na nilalang sa universe world na ito ay kinuha ni Wukong, at ang world great daw ay nasira din, ngunit hindi ito ganap na nawala. Noong panahong iyon, hindi alam ni Wukong kung bakit pinadalisay ni Yang Kai ang gayong universe world. Pagkatapos ng lahat, hindi ito masyadong kapaki-pakinabang. Gayunpaman, kahit na ang mundong ito ay natatakpan ng uling, ito ang pinakamagandang opsyon para sa pagpoposisyon kay Yang Kai. Nagamit niya ang kapangyarihan ng World Tree para maglakbay pabalik-balik sa iba't ibang lugar. Kung iiwan niya itong World Bead dito, hindi na niya kailangang gumastos ng higit sa isang dekada sa paglalakbay dito. Napakahalaga ng Primordial Heaven Source Grand Restriction, at mahirap para sa balita ng lugar na ito na maabot ang 3,000 mundo, kaya kinailangan ni Yang Kai na mag-iwan ng backup plan dito para makapunta siya at mag-imbestiga anumang oras. Hindi niya ibinalik ang World Bead na ito sa orihinal nitong estado. Sa anumang kaso, wala nang buhay na nilalang dito, at isang maliit na World Bead ang mas maginhawang itago. Kung ito ay naibalik sa orihinal nitong estado, maaari pa itong maakit ang atensyon ng Black Ink Clan. Kung ang Black Ink Clan ay dumating dito at natuklasan ito ay masama. Matapos mahanap ang isang nakatagong lokasyon at ayusin ang World Bead, sinubukan ni Yang Kai na gamitin ang World Bead na ito upang kumonekta sa World Tree. Matapos makumpirma na walang problema, gumaan ang pakiramdam niya. Sa halip na bumalik sa Old Tree, tumalikod siya at ginamit ang Space Spirit Bead na naiwan niya sa daan para mag-teleport palayo. Sa pagpunta dito, nag-iwan siya ng maraming Space Spirit Beads para madali siyang makabalik sa Void Tunnel patungo sa Black Territory. Makalipas ang 3 buwan, muling dumaan si Yang Kai sa Land Without Spirituality at lumapit sa Ancient Battlefield, pagdating sa Void Tunnel. Sa pagbabalik, si Yang Kai ay gumugol ng higit sa 10 taon, ngunit tumagal lamang ng 3 buwan upang makabalik. Ito ang kahangahangang epekto ng Space Spirit Bead, na nagpapahintulot kay Yang Kai na makatipid ng maraming oras. Walang tigil, nagpatuloy siya sa pasulong. Ang kanyang layunin ay hindi ang Black Territory. Makalipas ang ilang buwan, isang Maringal na mountain pass ang lumitaw sa kanyang harapan at nakarating siya sa kanyang destinasyon. No Return Pass, Kudlit. Ito ang pangatlong beses na dumating si Yang Kai sa No Return Pass. Ang unang pagkakataon ay nasa ilalim ng utos ng Old Ancestor Xiao Xiao na lumahok sa engranding seremonya ng Dragon Clan at makakuha ng maraming benepisyo, na nagpapahintulot sa kanya na maging isang Ancient Dragon. Noon din siya tuluyang nawala sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang lahi ng tao at naging isang purong dugong Dragon Clan. Ang pangalawang pagkakataon ay noong dinala niya si Ouyang Lai at ang iba pang natalong puwersa sa Spatial Territory. Sa oras na iyon, upang labanan ang Royal Lord, ipinatawag niya ang bangkay ng Old Ancestor ng Asher Void Pass, pati na rin ang matandang Asher Ox. Hanggang ngayon, ang mga katagang. Lahat kayo ay mabilis na umalis, Little Ox, pigilan ang kaaway. Umalangaw pa rin sa kanyang tenga. Pangatlong beses na ito. Si Yang Kai ay pumunta dito sa pagkakataong ito para sa walang ibang dahilan kundi upang pukawin ang gulo. Ang No Return Pass ay orihinal na binantayan ng Dragon at Phoenix Clan, at ito ang tanging channel na nagkonekta sa 3,000 mundo at Black Ink Battlefield. Ngayon na ito ay inookupahan ng Black Ink Clan, ito ay naging base camp ng Black Ink Clan. Dati, noong ang Black Ink Clan ay nakikipaglaban sa hukbo ng human race sa Spatial Territory Battlefield, ang panig na ito ay nagbigay sa Black Ink Clan ng malaking bilang ng mga reinforcements, ngunit pagkatapos na ang gate ng Black Ink Clan ay hinarang ni Yang Kai, ang mga reinforcement ng Black Ink Clan ay pinutol. Sa huling pagpunta niya rito, natuklasan ni Yang Kai na maraming high-grade Black Ink Nest at mid-grade Black Ink Nest ang nakaayos dito. Sa kasalukuyan, saan man sa 3,000 mundo, mayroong hindi mabilang na Black Ink Nests. Karamihan sa kanila ay low-grade Black Ink Nest, isang low-grade Black Ink Nest ay sapat na para lumunin ang buong Universe World at lumunin ito ng World Force, at balutin ang buong mundo ng Black Ink Nest. Kung talagang gusto ni Yang Kai na sirain ang low-grade Black Ink Nest, hindi niya magagawa, ngunit ito ay magiging masyadong magulo. Sa halip na gawin ito, mas mabuting magsimula sa pinagmulan. Ang mas mababang Black Ink Nest ay may napakalakas na koneksyon sa isang mas mataas na Black Ink Nest, at maaari rin itong sabihin na isang symbiotic na relasyon. Ang pagsira sa 100 o 1,000 low-grade Black Ink Nest ay hindi gaanong kapaki-pakinabang kaysa sa pagsira sa isang high-grade Black Ink Nest. Kapag nasira ang isang high-grade Black Ink Nest,
ang mid-grade Black Ink Nest na ipinanganak mula rito ay masisira, at magiging mahirap para sa low-grade Black Ink Nest na ipinanganak mula sa mid-grade Black Ink Nest na mabuhay. Kung may gusto siyang gawin, gagawin niya ang isang bagay na malaki. Ang layunin ni Yang Kai sa pagpunta rito ay ang high-grade Black Ink Nest. Hindi tulad ng low-grade at mid-grade Black Ink Nest, kahit na nawasak ang Black Ink Nest, makakahanap pa rin ang Black Ink Clan ng paraan upang gumamit ng mga mapagkukunan upang lumikha ng isa pa. Ngayong ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay si Adona at si Mo ay nakakulong sa loob nito, ang high-grade Black Ink Nest ay may nakapirming bilang ng mga ito, kaya ang pagsira sa isa ay mangangahulugan ng mas kaunti. Kung kaya niyang sirain ang lahat ng high-grade Black Ink Nests na ito, wala ng mga bagong clansmen sa Black Ink Clan. Ito ay isang ganap na paraan ng pagkalipol. Gayunpaman, si Yang Kai ay may kaunting kamalayan sa sarili. Sa isang Royal Lord na nagbabantay sa lugar na ito, kahit na siya, isang 8th grade, ay maaaring magdulot ng kaguluhan dito, magiging imposible para sa kanya na sirain ang lahat ng high-grade Black Ink Nest. Maaari lamang niyang subukang sirain ang pinakamarami hanggat maaari. Kung titingnan mula sa malayo, bilang karagdagan sa No Return Pass, sunod-sunod na pagdaan sa bundok ng lahi ng tao ang dumaan sa kawalan. Ang ilan sa mga daanan ng bundok na ito ay nawasak, ang ilan ay napunit pa nga, at ang mga bakas ng labanan sa pagitan ng mga master ay makikita sa lahat ng dako. Gayunpaman, marami pa rin sa kanila ang buo pa rin. Ang lahat ng ito ay naiwan ng hukbo ng human race sa kanilang pag-urong. Masyadong malaki ang mountain pass at walang paraan para maalis ang mga ito. Ito ang kahihiyan ng human race. Sa labas ng No Return Pass, maraming lumulutang na kontinente. Ang mga lumulutang na kontinenteng ito ay malinaw na mga fragment ng Universe World, na hinayla pabalik mula sa iba't ibang bahagi ng Black Ink Battlefield. Sa huling pagkakataong pumunta si Yang Kai dito, hindi niya nakita ang mga lumulutang na kontinente na ito, ngunit ngayon ay marami na sa kanila, malamang ay gawa ito ng Black Ink Clan nitong mga nakaraang taon. Maging ito ay ang mga daanan ng bundok ng human race o ang mga lumulutang na kontinente, lahat ng mga ito ay napuno ng Black Ink Nests. Hindi mabilang na Black Ink Clan cultivator ang pumapasok at lumalabas sa Black Ink Nest, pati na rin ang mga Black Ink Clan team na bumalik mula sa kaibuturan ng Black Ink Battlefield. Ang buong lugar ay tila napakasigla. Tahimik na nagmamasid si Yang Kai sa loob ng ilang araw ngunit wala siyang nakitang bakas ng Royal Lord. Ang pinakamalakas na kapangyarihang panlaban ng human race at Black Ink Clan ay masasabing lubhang-hami na. Sa Spatial Territory Battlefield, ang 9th Grade Heaven Opening Realm Masters ay nakipaglaban hanggang kamatayan, halos ganap na natanggal ang mga Royal Lords. Ngayon na ang human race ay mayroon na lamang dalawang 9th Grade Master na natitira, ang Black Ink Clan ay higit na nakakaawa, na may isang Royal Lord na lang ang nakaligtas. Martial Pick, Kabanata 5507. Pagsira sa Black Ink Nest. Bagamat wala siyang nakitang bakas ng Royal Lord, natitiyak ni Yang Kai na siya ay nasa No Return Pass. Para sa Black Ink Clan, ang lugar na ito ang pinakamahalagang lugar nila ngayon. Kung ang natitirang Royal Lord ay hindi nagbabantay sa lugar na ito, saan pa siya pupunta? Nagpapagaling ba ang lalaking ito? Noong nakaraang pagkakataon, ipinatawag ni Yang Kai ang bangkay ng Old Ancestor ng Asher Void Pass at nakipag-away sa Royal Lord. Bagamat namatay na ang Old Ancestor ng Asher Void Pass, ang mga pamamaraan na naiwan niya bago siya namatay ay nagbigay daan pa rin sa kanya na taglayin ang lakas ng labanan ng isang master ng 9th grade. Sa labanang iyon, imposible para sa Royal Lord na makatakas ng hindi nasaktan. Siguradong nasugatan siya. Ang pinakamahusay na paraan para sa mga master ng Black Ink Clan na pagalingin ang kanilang mga pinsala ay ang hibernate sa Black Ink Nest. Sa madaling salita, ang Royal Lord ay talagang nasa isang high-grade Black Ink Nest. Kung tutusin, ilang dosenang taon na lang ang nakalipas mula noong labanang iyon. Kung alin ito, hindi matiyak ni Yang Kai. Pagkatapos pagmasdan ito ng ilang araw, masasabi niya na mayroong higit sa 100 high-grade Black Ink Nest dito. Ito ay naaayon din sa impormasyong nakuha ng human race noon. Maraming Royal Lords ang lumabas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ngunit marami sa kanila ang napatay at ang human race ay nagbayad ng malaking halaga para dito. Sa pagtatapos ng labanan sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ang bilang ng mga Royal Lords na natitira ay humigit kumulang 100, nakatumbas ng 100 o higit pang high-grade Black Ink Nests. Sa ngayon, halos lahat ng Royal Lords ay namatay, ngunit ang Black Ink Nest ay nanatili at naging walang may-ari. Sa hinaharap, kung matured ang Black Ink Clan, makapasok sila sa Black Ink Nests na ito at magiging master ng Black Ink Nest na ito pagkatapos mag-promote sa Royal Lord.
Sa sandaling ito, sa tuwing masisira ang isang high-grade Black Ink Nest, bababa ang pagkakataon ng Black Ink Clan na makagawa ng Royal Lord sa hinaharap. Nang matukoy na ang Royal Lord ay dapat na nagpapagaling, si Yang Kai ay nagmamasid ng mas mabuti. Ang halaga ng enerhiya na kailangan para sa Royal Lord upang pagalingin ang kanyang mga pinsala ay dapat na napakalaki. Dahil ito ang nangyari, gustong malaman ni Yang Kai kung nasaan ang Royal Lord, ayaw niyang biglang lumitaw ang Royal Lord sa kanyang harapan. Kahit na maraming Black Ink Clan sa No-Return Pass, hindi masyadong mahigpit ang mga depensa, natural lang ito. Ngayong nilusob na ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo at ang human race ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon, sino ang pupunta dito? Higit pa rito, kailangan nilang dumaan sa special territory kung gusto nilang pumunta dito. Nandoon pa rin ang Black Ink Giant Spirit God na nagbabantay sa lugar na iyon, kaya hindi madaling makadaan ang human race. Walang sino man sa panig ng Black Ink Clan ang makakaisip na hindi kalayuan sa No-Return Pass, may isa pang 8th grade human race master na nakatingin sa kanila. Hindi naging naiinip si Yang Kai. Napakahalaga ng operasyong ito, kaya kailangan niyang maghintay ng matyaga. Sa isang kisap mata, lumipas ang ilang buwan. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagmamasid, halos natukoy ni Yang Kai ang lokasyon ng Black Ink Nest kung saan naninirahan ang Royal Lord, dahil kumpara sa iba pang Black Ink Nests, ang Black Ink Nests na ito ay nangangailangan ng napakalaking mapagkukunan. Halos bawat ilang araw, ang Black Ink Clan ay nagpapadala ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Bagamat ang iba pang Black Ink Nests ay may mga supply din na inihahatid, mayroon ding mga bagong Black Ink Clan na lumabas mula sa kanila. Hindi ito limitado sa high-grade Black Ink Nest, ito ay pareho para sa mid-grade Black Ink Nest. Ilang high-grade Black Ink Nests lang ang hindi nagsilang ng bagong Black Ink Clan. Sa napakalaking supply ng mga mapagkukunan at walang Black Ink Clan na ipinanganak, saan mapupunta ang mga mapagkukunang ito? Malinaw na ginamit sila ng mga master ng Black Ink Clan para pagalingin ang kanilang sarili. Binanggit ni Yang Kai ang pamamahagi ng ilang high-grade Black Ink Nest bago nagsimulang pumili ng kanyang target. Alam niyang hindi siya makakagawa ng masyadong maraming beses, at sa unang pagkakataon na gagawin niya, siguradong aanihin niya ang pinakamaraming benepisyo dahil hindi kailanman iisipin ng Black Ink Clan na isang human race master ang aatake sa oras na ito. Dahil dito, ito ang unang beses na gumawa siya ng hakbang, kaya kailangan niyang sirain ang pinakamaraming Black Ink Nest hanggat maaari. Dahil dito, ilang beses pang ang binago ni Yang Kai ang kanyang pinagtataguan upang obserbahan ang pamamahagi ng Black Ink Nests. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang target. Ito ay isang human race mountain pass mga 30,000 kilometro ang layo mula sa No-Return Pass. Hindi alam ni Yang Kai kung alin iyon, ngunit ang dahilan kung bakit niya napili ang mountain pass na ito ay dahil mayroong dalawang high-grade Black Ink Nests na nakatayo sa ibabaw nito. Ang iba pang mga mountain pass ay mayroon lamang high-grade Black Ink Nest o ilang mid-grade Black Ink Nest, kaya hindi mataas ang halaga ng mga ito. Nangangahulugan ito na hanggat mabilis siyang kumilos, magagawa niyang sirain ang dalawang high-grade Black Ink Nest na ito sa isang iglap. Bukod dito, mayroon ding ilang piraso ng Universe World na malapit sa mountain pass na ito, at sa isa sa mga pirasong ito, mayroon ding high-grade Black Ink Nest. Sa makatuwid, kung maganda ang kanyang kapalaran, magagawa niyang sirain ang 3 high-grade Black Ink Nest, at ilang mid-grade Black Ink Nest. Nang matukoy ang kanyang target, hindi na nag-alinlangan si Yang Kai, ni kailangan niyang gumawa ng anumang paghahanda, ni kailangan niyang pumasok. Ang Space Principal ay nag-iiba nang bigla siyang nakarating sa itaas ng mountain pass mula sa kanyang pinagtataguan. Ang Asher Dragon Spear ay matagal nang nabunot habang ito ay nilaslas pababa. Ngayong isa na siyang 8th grade Heaven Opening Realm Master, ang kapangyarihang ipinakita niya ay pambihira. Sa ilalim ng pagpapasigla ng World Force, ang kalangitan ay napuno ng mga imahe ng sibat na halos bumabalot sa buong bundok. Sa Mountain Pass, marami sa mga bagong silang na miyembro ng Black Ink Clan na naglilinang kasama ang Black Ink Strength sa paligid ng Black Ink Nest ay agad na namatay o nasugatan. Walang nakaligtas sa ilalim ng antas ng Feudal Lord, at maging ang Feudal Lord ay hindi nagawang labanan ang kapangyarihan ng sibat na ito. Kahit hindi sila mamatay, masusugatan pa rin sila. Para naman sa dalawang high-grade Black Ink Nest, agad silang nabawasan sa hindi mabilang na piraso at nakakalat kung saan-saan. Ang mayamang Black Ink Strength na nakaimbak sa loob ng Black Ink Nest ay biglang sumabog, at mula sa malayo, tila dalawang higanteng itim na ulap ng tinta ang mabilis na nagwawalis palabas. Matapos magtagumpay ang unang spear strike ni Yang Kai, agad siyang sumugod patungo sa kalapit na ikatlong high-grade Black Ink Nest. Kasabay nito, sa loob ng high-grade Black Ink Nest,
Isang Maringal ang nagising mula sa pagkakahimbing nito at isang figurang ilang zang ang tangkad ang lumabas mula rito at sumugod kay Yang Kai. Ang reaksyon ng Royal Lord ay hindi kapani-paniwalang mabilis, mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ni Yang Kai. Nagtagumpay lang siya nang sumugod na ang kabilang partido. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, kahit na nasugatan pa ang Royal Lord na ito, hindi ito dapat maging isang malaking problema, kung hindi, imposible para sa kanya na mag-react ng ganoon kabilis. Mula sa malayo, isang matalim na aura ang nagkulong kay Yang Kai. Bago dumating ang Royal Lord, isang malakas na Divine Sense ang bumuhos kay Yang Kai na parang tidal wave, na halatang gustong gamitin ang Divine Sense na ito para patayin siya. Kung isa itong ordinaryong 8th grade master, kahit hindi sila mamatay, siguradong matatakot sila ng kabilang partido. Gayunpaman, nakaramdam lang si Yang Kai ng kaunting lamig sa kanyang isipan bago niya tuluyang iwaksi ang epekto ng Divine Sense ng Royal Lord. Walang tigil, nakarating siya sa harap ng ikatlong high-grade Black Ink Nest sa isang kisap mata. Sa di kalayuan, ang mga mata ng Royal Lord ay halos lumuwa sa kanilang mga socket habang siya ay umungal. Tandang langgam, ikaw ay nakatadhana na mapunit. Nakilala niya agad itong 8th grade human race cultivator na biglang lumitaw sa No Return Pass, ang isa na pumatay sa kanyang daan sa Black Ink Battlefield ilang dekada na ang nakalipas at pagkatapos ay bumalik mula sa Special Territory Battlefield upang i-seal ang gate. Mayroon siyang malalim na impresyon kay Yang Kai. Kung tutusin, bihira para sa isang 8th grade human race master na magdusa sa kanya ng ganoong pagkawala. Sa nakalipas na ilang taon, nagpadala siya ng master ng Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield para hanapin ang kinaroroonan ni Yang Kai, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nakita. Ang hindi niya alam ay pagkatapos na makatakas si Yang Kai mula sa Black Ink Battlefield, dinala niya si Jilao San sa nakatagong void tunnel na iyon at bumalik sa Black Territory, sa pag-aakalang nagtatago siya sa isang lugar sa Black Ink Battlefield. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling lumitaw ang 8th grade human race master na ito at sinira ang dalawa sa high grade Black Ink Nest. Sa hitsura nito, gusto niyang sirain ang pangatlo. Paano niya ito natitiis? Sa ngayon, itong high grade Black Ink Nests, ang huling bagay na maaasahan ng Black Ink Clan. Ang pagsira sa alinman sa mga ito ay isang hindi mabilang na pagkawala, dahil hindi lang ang high grade Black Ink Nest ang nawasak, kundi pati na rin ang mid-grade Black Ink Nest at low-grade Black Ink Nest na ipinanganak mula rito. Ang mga pinsala ng Royal Lord na ito ay talagang hindi pa ganap na gumaling, ngunit walang malubha sa mga ito. Matapos matuklasan ang pagkakakilanlan ni Yang Kai, ginamit niya kaagad ang kanyang makapangyarihang Divine Sense para salakayin siya. Ang ikinagulat niya ay ang 8th grade human race master na ito ay kumilos na parang walang nangyari. Ang pag-atake na ito ay dapat na maging sanhi ng kanyang takot, hindi bababa sa pananakit sa kanya, ngunit ito ay ganap na hindi epektibo. Sa isang kisap mata, nakarating na si Yang Kai sa itaas ng ikatlong high-grade Black Ink Nest. Nang malapit na siyang umatake, isang manipis, parang kawayan na master ng Black Ink Clan ang lumipad palabas mula sa Black Ink Nest, ang kanyang aura ay nakakagulat na kabilang sa isang Territory Lord. Gayunpaman, kumpara sa ganap na buo na Territory Lord, ang parang kawayan na Territory Lord na ito ay malinaw na medyo mahina, at si Yang Kai ay nakakakita pa ng mga bakas ng Dao Scars sa kanyang katawan. Agad niyang naunawaan na ang Territory Lord na ito ay nasugatan, kaya naman siya ay nagpapagaling sa Black Ink Nest. Karaniwan, kapag pinagaling ng Territory Lords ang kanilang mga pinsala, maaari lamang nilang piliin ang sarili nilang mid-grade Black Ink Nest. Hindi naging madali ang pagpasok sa high-grade Black Ink Nest, ngunit ngayong napakaraming high-grade Black Ink Nest sa No Return Pass, at lahat ng mga ito ay walang may-ari, natural na nagkaroon siya ng pagkakataong makapasok. Bagamat ang parang kawayan na Territory Lord ay hindi pa gumagaling mula sa kanyang mga pinsala, ang kanyang katayuan bilang isang innate Territory Lord ay sapat na upang magdulot ng banta kay Yang Kai. Hanggat maaari siyang maghintay ng oras, darating ang Royal Lord. Malinaw na alam ito ng Territory Lord na ito, kaya sa sandaling lumitaw siya, iniunat niya ang kanyang kamay upang hulihin si Yang Kai. Ito ay hindi lamang isang kamay, ngunit higit sa isang dosina. Sa magkabilang gilid ng katawan ng Territory Lord, mayroong 9 na braso sa dalawang hanay. Ang dosenang o napakalalaking kamay ay tila pinawi ang langit at lupa, na nagtataglay ng nakakagulat na epekto ng pagbubuklod. Sa kritikal na yugtong ito, hindi umatras si Yang Kai sa halip ay sumulong, isang malamig na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata habang naglalabas siya ng soul-shattering spike. Matagal nang nakasanayan ni Yang Kai ang sakit ng kanyang kaluluwa na napunit, kaya itinulak niya ang kanyang sibat pasulong nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon.
Hindi inaasahan ng malakawayan na Territory Lord na lalabas si Yang Kai at gagamit ng ganoong kalakas na hakbang sa pagpatay sa sandaling umatake siya. Sa sandaling kawalang ingat, nanginig ang kanyang kaluluwa na parang tinusok ng hindi mabilang na karayom, dahilan para mapaungol siya sa sakit. Malubhang nasugatan na siya at bumagsak ng husto ang kanyang lakas. Ngayong tinamaan na siya ng soul-shattering spike, paano siya makakalaban? Lumipad si Yang Kai gamit ang kanyang sibat, dumaan sa kanya, at walang awa na itinutok ang kanyang sibat patungo sa high-grade black ink nest sa kanyang harapan. Sa dulo ng sibat, isang malaking araw ang bumukas. Matapos tusukin ang sibat na ito, tumakas si Yang Kai sa malayo nang hindi man lang lumingon. Sa pagdating ng Royal Lord, kung hindi siya aalis ngayon, malamang na hindi siya makakatakas. Hindi pa banggitin na naramdaman niya ang malalakas na aura na nagmumula sa kabilang panig ng black ink nest. Malinaw na ang mga master ng Black Ink Clan na nagpapagaling ng kanilang mga sugat sa Black Ink Nest ay naalarma. Sa hindi kalayuan sa likuran niya, ang ulo ng parang kawayan na Territory Lord ay lumipad ng mataas sa hangin, bumulwak ang dugo mula sa kanyang leeg. Muling sumalakay ang Divine Sense ng Royal Lord, at kasabay nito, isang marahas na puwersa ang tumama sa likod ni Yang Kai, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak at pagubo ng dugo. Gayunpaman, sa tulong ng puwersang ito, mabilis siyang nakalayo ng kaunti. Martial Pick, Kabanata 5508. Inaakit ang kaaway sa labas ng kanyang kalakasan. Noong una, gustong gamitin ni Yang Kai ang Sun and Moon Marks para ihiwalay ang aura ng Royal Lord, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, nagpasya siyang huwag gawin iyon. Sa halip, kinaladkad niya ang kanyang sugatang katawan at tumakas para sa kanyang buhay. Sa tulong ng Purifying Light, kahit na nakalock sa kanya ang chi ng Royal Lord, maaari pa ring mag-teleport palayo si Yang Kai. Si Yang Kai ay napakahusay dito. Nang siya ay hinabol ng Goathead Royal Lord, si Yang Kai ay umasa sa pamamaraang ito upang humiwalay sa kanya ng hindi mabilang na beses bago tuluyang tumakas sa Celestial Phenomenon C. Sa pagkakataong ito, nasira niya ang 3 high-grade Black Ink Nests at napatay ang isang innate Territory Lord at libo-libong mababang antas na Black Ink Clan. Sulit ang lahat. Gayunpaman, para kay Yang Kai sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagtakas mula sa pagtugis ng Royal Lord na ito. Sa napakabigat na pagkalugi sa ilalim ng kanyang ilong, halatang galit na galit ang Royal Lord na ito. Pagkatapos nitong magmadaling lumabas ang Royal Lord sa no-return pass, hinabol siya ng mahigit 100 ng innate Territory Lords. Karamihan sa mga Territory Lord na ito ay nasugatan at na-evacuate mula sa 3,000 mundo, kaya kailangan nilang gamitin ang Black Ink Nest para pagalingin ang kanilang mga sarili. Sa kasamaang palad, ang kanilang bilis ay mas mababa pa rin sa Royal Lord. Matapos silang habulin ng 1 oras, nawala na sa paningin nila ang Royal Lord at Yang Kai, kaya sa galit, nakauwi na lang sila. Sa kabilang panig, walang tigil na nagrereklamo si Yang Kai. Hindi na bago sa kanya ang pagtugis ng isang Royal Lord powerhouse, ngunit ang susi ay hindi niya gustong gamitin ang Purifying Light ng ganoon kadali, kaya hindi niya magagamit ang kanyang teleportation technique. Ang distansya sa pagitan nila ay patuloy na lumiit, at ang Royal Lord ay patuloy din na umaatake mula sa likuran. Ang bawat isa sa kanyang mga pag-atake ay naglalaman ng isang malaking halaga ng kapangyarihan, na nagpapasigla sa nakapaligid na walang laman at nagiging sanhi ng kanyang patuloy na pagdurusa ng mga pinsala. Sa kabutihang palad, ang balat at laman ni Yang Kai ay medyo makapal, at sa suporta ng kanyang Dragon Vein Body, anumang ordinaryong pamamaraan na kanyang ginamit ay hindi makakapatay sa kanya sa isang suntok, kung hindi ay hindi siya makakaligtas. Sa kanyang pag-atake, ang Divine Sense ng Royal Lord ay hindi huminto kahit isang sandali, patuloy na nagbabago sa isang pag-atake upang lumikha ng gulo para kay Yang Kai. Gayunpaman, sa pagprotekta sa kanya ng Soul Warmang Lotus, maging ang Divine Sense ng Royal Lord ay hindi epektibo laban kay Yang Kai. Ang lahat ng mga pag-atake ay hinarang ng Soul Warmang Lotus. Naghintay si Yang Kai. Kapag hindi na nakapagpigil ang Royal Lord na ito, gagamitin niya ang kanyang Royal Lord Secret Technique. Kung gagamitin o hindi ng kabilang partido ang Royal Lord Secret Technique ay isang bagay na hindi matiyak ni Yang Kai, kaya maaari lang siyang sumugal. Ang kailangan niyang gawin ay patuloy na pukawin ang kabilang partido, na nagdulot ng kanyang galit. Ang Royal Lord Secret Technique ng isang Royal Lord Powerhouse ay isang nakamamatay na suntok sa isang 8th grade master. Sa Spatial Territory Battlefield, ginawang Black Ink Disciples ng isang Royal Lord Secret Technique si Luan at ang 2 pang veteranong 8th grade master.
Kahit na ang katawan ng Royal Lord ay hangin na pagkatapos gamitin ang secret technique na ito at mabilis na napatay, ginamit ng Black Ink Clan ang kapangyarihan ng tatlong 8th grade Black Ink disciples na ito upang buhayin ang Black Ink Giant Spirit God sa Divine Spirit Ancestral Land at magbukas ng isang channel sa pagitan ng Spatial Territory at Wind Mist Territory. Masasabing nagawa ng Black Ink Clan na salakayin ang 3,000 mundo ay dahil sa Royal Lord secret technique na ginamit ng Royal Lord na iyon. Ang Royal Lord na napatay ay isa ring malaking kontribusyon sa buong Black Ink Clan. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, hindi kailangang gumawa ng espesyal na bagay si Yang Kai, ang kailangan lang niyang gawin ay tumakbo para sa kanyang buhay. Nasira niya ang 3 high-grade Black Ink Nest at nakapatay ng isang innate territory lord, kaya ang Royal Lord na humahabol sa kanya ay tiyak na susubukang patayin siya, ngunit kung hindi niya ito maibaba sa mahabang panahon, maaari niyang gamitin ang kanyang Royal Lord secret technique. Kapag ginawa niya iyon, darating ang pagkakataon ni Yang Kai. Sa labas ng Celestial Phenomenon Sea, ginamit ng Goathead Royal Lord ang Royal Lord Secret Technique, na nagpapahina sa kanya, na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala sa Sun and Moon Divine Will ni Yang Kai at pagkatapos ay napatay. Ang dahilan kung bakit niya nagawang patayin ang Royal Lord noong panahong iyon ay bahagyang dahil sa swerte, dahil mismong si Yang Kai ay hindi alam kung paano niya nagawang patayin ang Royal Lord na iyon. Hindi kumpiyansa si Yang Kai na maibabalik niya ang kanyang dating kaluwalhatian, ngunit kung talagang ginamit ng Royal Lord na ito ang Royal Lord Secret Technique, kahit na hindi niya ito mapatay, magagawa niyang lumaban hanggang kamatayan man lang. Hanggat ang magkabilang panig ay dumanas ng matinding pagkalugi, si Yang Kai ay maaaring kumita ng malaki. Bilang isang Dragon Vein Master, napino rin niya ang asensya ng Eternal Tree maraming taon na ang nakararaan, kaya ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay napakalakas. Gayunpaman, hindi ito nagawa ng Royal Lord. Kapag siya ay malubhang nasugatan, kakailanganin niyang gamitin ang Black Ink Nest para mag-hibernate at sumailalim sa mahabang panahon ng paggaling. Sa panahong ito, makakamit ni Yang Kai ang magagandang bagay sa No Return Pass. Dahil sa pagsasaalang-alang na ito ay hindi niya agad na-activate ang Purifying upang ihiwalay ang aura ng Royal Lord. Dahil gusto niyang pukawin ang kabilang partido, kailangan niyang hayaan ang kabilang partido na makakita ng pag-asa na magtagumpay, ngunit hindi siya magtagumpay. Ang pamamaraang ito ay walang alinlangan na lubhang mapanganib. Kung hindi nag-iingat si Yang Kai, baka mahulog talaga siya sa kamay ng kabilang partido. Gayunpaman, nadama niya na ito ay nagkakahalaga ng isang sugal. Ang isa ay humabol habang ang isa ay tumakas, ang dalawang figure ay mabilis na lumipad palayo sa Northern Pass at nagtungo sa kalaliman ng Black Ink Battlefield. Pagkatapos ng kalahating araw, ang Royal Lord ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng pag-activate ng kanyang Royal Lord Secret Technique. Marahil sa kanyang opinyon, ang isang 8th grade human race cultivator ay hindi katumbas ng panganib. Gayunpaman, hindi nakatagal si Yang Kai. Kung hindi niya lubos na mapapawi ang kanyang kalaban at ang kanyang lakas ay mas mababa sa kanya, walang sino man ang makakapit ng mas matagal. Nang makitang halos maabot na ng kanyang kalaban ang limitasyon ng distansya, kung hindi siya tatakas ngayon, talagang hindi siya makakatakas, kaya't pinaandar ni Yang Kai ang kanyang Purifying Light upang takpan ang kanyang sarili. Sa isang iglap, ang chi ng Royal Lord na nakalock sa kanya ay naputol. Habang nagbabago ang Space Principle, nawala ang figure ni Yang Kai. Ang gayong hindi inaasahang pangyayari ay nagpasindik sa Royal Lord. Hindi niya inaasahan na ang lahi ng tao na ito na 8th grade ay magkakaroon ng ganoon kalalim na pamamaraan. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang pumunta sa No Return Pass upang pukawin ang gulo, ang pamamaraang ito ay dapat ang kanyang pinakamalaking pag-asa. Gayunpaman, sa paghusga mula sa nakaraang pagganap ng kabilang partido, ang pamamaraang ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring gamitin ng basta-basta, kung hindi, magiging imposible para sa kanya na itago ito magpakailanman. Medyo mabilis din ang reaksyon nitong Royal Lord. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong bagay, sa sandaling nawala si Yang Kai, isang malakas na divine sense ang kumalat na parang tubig at agad na nakita ang direksyon kung saan inilalabas ang natitirang Space Force ni Yang Kai. Kaagad pagkatapos, naramdaman niyang muli ang aura ni Yang Kai. Nang hahabulin pa lang niya, bigla niyang naramdaman ang pagkawala ng aura ng 8th grade Human Race Master. Noong si Yang Kai ay tinutugis ng Goathead Royal Lord, siya ay isang 7th grade Master lamang, at ang kanyang mga natamo sa Tao of Space ay hindi maihahambing sa ngayon, kaya kahit na gumamit siya ng Purifying Light, maaari lamang siyang pansamantalang ilayo ang sarili sa kabilang partido. Ngayon ay iba sa nakaraan. Nasa 8th grade na ngayon ang cultivation ni Yang Kai, higit sa 10 beses na mas malakas kaysa dati.
Ang kanyang paglilinang sa Celestial Phenomenon Sea ay napabuti rin ang kanyang Dao of Space. Sa ngayon, hindi na niya kailangang makipaglaro sa Royal Lord na humahabol sa kanya. Kung hindi siya makatakas mula sa kanyang kalaban sa isang iglap, pagkatapos ay susubukan niya ng 2 beses, kung 2 beses ay hindi gumana, susubukan niya ng 3 beses. Sa kasalukuyang lakas ni Yang Kai, hanggat hindi siya napatay sa isang suntok o ang langit at lupa ay natatakan, kahit na ang Royal Lord ay walang magagawa sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na gumawa ng gulo sa No Return Pass. Ang kanyang Divine Sense ay ganap na nawalan ng pagsubaybay sa figure ni Yang Kai. Sa malawak na kawalan, hindi alam ng Royal Lord na ito kung saan siya hahanapin. Pagkaraang tumayo doon ng ilang sandali, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang ibinaling niya ang kanyang ulo sa direksyon ng No Return Pass at sumigaw. Gago! Sa isang kisap mata, ang kanyang figure ay naging isang itim na ulap ng tinta at sumugod patungo sa Northern Pass. Napagtanto niya na malamang na naakit siya. Ang malalim na pamamaraan ng kabilang partido ay hindi isang uri ng trump card na hindi madaling gamitin. Ang dahilan kung bakit siya pinananatili dito ng Human Race 8th grade ay dahil gusto niyang akitin siya palayo. Ang kabilang partido ay dapat ding may kasamang Dragon Clan. Sa lakas ng taong ito, kasama ang Dragon Clan na nakuha ng Black Ink Clan at ikinulong sa No Return Pass, magiging madali para sa kanya na sirain ang ilang high-grade Black Ink nests. Dahil sa labis na pagkabalisa, itinulak niya ang kanyang bilis sa limitasyon, na gustong magmadaling bumalik sa No Return Pass sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, pinalamanan ni Yang Kai ang isang malaking bilang ng mga table tasks sa kanyang bibig, nilulunok ang mga ito at pinipino ang mga ito habang siya ay tumakas, ang kanyang mga sugat ay hindi magaan. Inakala ng Royal Lord na mayroon siyang kasamang Dragon Clan, si Jilao San, na iniligtas niya mula sa No Return Pass noong nakaraan, ngunit ang hindi alam ng Royal Lord ay si Jilao San ay kasalukuyang wala sa Black Ink battlefield at nag-iisang kumikilos si Yang Kai. Ang pag-akit sa tigre palabas ng bundok ay totoo. Sa plano ni Yang Kai, gumawa siya ng 2 paghahanda sa pagtakas. Kung ang Royal Lord Secret Technique ay ginamit sa galit, lalaban siya hanggang kamatayan sa kabilang partido. Ngunit ngayon na ang Royal Lord ay tumanggi na bigyan siya ng pagkakataon, maaari na lamang niyang subukang muli. Hindi niya kayang tiisin ang mga pinsalang ito ng walang bayad. Sa pag-activate ng kanyang Space Principle, ang bilis ni Yang Kai ay mas mabilis pa kaysa sa Royal Lord. Ang tanging awa ay hindi niya nagawang iwanan ang Space Spirit Bead sa kanyang rutang pagtakas, kung hindi ay makakatipid siya ng mas maraming oras. Wala pang isang oras, nakita na ni Yang Kai ang Northern Pass mula sa malayo. Hindi siya agad sumugod. Matapos ang kaguluhang ginawa niya kalahating araw na ang nakalipas, ang buong No Return Pass ay nabalisa. Maraming master ng Black Ink Clan ang lumipad sa kalangitan upang imbestigahan ang paligid. Ang kanilang divine senses ay bumubuo ng isang higanting invisible net sa paligid ng No Return Pass habang ang ilang maliliit na team mula sa Black Ink Clan ay lumabas upang imbestigahan ang sitwasyon. Malinaw, ang pagkawala ng 3 high-grade Black Ink nest ay isang bagay na hindi matanggap ng Black Ink Clan. Nang hindi lumalapit sa perimeter ng No Return Pass at ang pagtuklas ng Black Ink Clan, nakahanap si Yang Kai ng isang liblib na lugar, naupo ng naka-cross-legged, at nagsimulang magpagaling sa sarili. Dati niyang pinangunahan ang Royal Lord out sa loob ng kalahating araw, ngunit ngayon ay nakabalik na siya wala pang 1 oras. Kung gustong bumalik ng Royal Lord, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 3 o 4 na oras. Maaari niyang ganap na maibalik ang kanyang mga pinsala, ngunit ang oras ay mahalaga, kaya tiyak na hindi siya makakapag-recover ng buo. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, ang pagkakaroon ng higit na lakas sa pakikipaglaban ay magbibigay sa kanya ng higit na kumpiyansa. Panahon na upang makahanap ng ilang banal na gamot para sa pagpapagaling. Tahimik na nagkalkula si Yang Kai sa kanyang puso. Ang mga healing pill na nasa kanyang pag-aari ay lahat ay ipinagpalit ng mga Meritos sa labanan mula sa Great Evolution Pass. Hindi man sila masasabing masama, hindi rin sila masyadong magaling. Sa kasalukuyang sitwasyon kung saan ang oras ay mahalaga, ang mga gamot na ito sa pagpapagaling ay limitado ang paggamit. Sa pagpapatahimik ng kanyang isip, naramdaman ni Yang Kai ang pagiging epektibong gamot at ang kapangyarihan ng Dragon Vein ay nagsasama-sama upang ayusin ang kanyang mga pinsala. Sa loob ng kanyang Knowledge Sea, ang Soul Warming Lotus ay patuloy ding naglalabas ng panlamig na sensasyon, na nagpapahintulot sa kanyang nasirang soul na mabilis na gumaling. Hindi naglakas loob na mag-antala ng masyadong mahaba, pagkaraan ng 2 oras, tumayo si Yang Kai at itinoon ang kanyang tingin sa No Return Pass, ang Space Principle sa kanyang paligid ay nagsimulang mag-iba-iba.